Hi, I'm Coach Jay, and welcome to my channel. Disclaimer o paalaala. All content shared here reflects my personal opinions and perspectives only. Ang lahat ng nilalaman ay batay sa aking sariling pananaw at opinyon. This is intended for entertainment and informational purposes lamang at hindi dapat ituring bilang professional advice. Ang pag-iingat ng manonood ay kinakailangan. Kung may award para sa pinakamahina na henerasyon, marami ang nagsasabi na Gen Z na ang panalo. Bakit? Una, kasi iba ang pagpapalaki sa mga bata noong dekada 80 at dekada 90 kumpara sa mga kabataan ngayon. Pangalawa, kasi ang mga struggles noon ay literal na physical, samantalang ngayon ay mas emotional at mental. Pangatlo, kasi kahit dati may depression na, ngayon ay parang epidemic na ang pagtaas ng cases. Pang-apat, kasi maraming nagsasabi na masyadong spoiled, masyadong fragile, at masyadong dependent ang bagong henerasyon. At panghuli, kasi ang tanong ay hindi kung mahina sila, kundi kung paano natin sila matutulungan na maging mas matatag. Kung gusto mong marinig, pinaka-triggering na analysis at pinaka-nakakatawang opinyon tungkol sa weakest generation, huwag kang bibitaw hanggang dulo. Hey buddy, just a quick one. If you like it here, please subscribe and follow me for more videos. Noong dekada 80 at dekada 90, ang mga bata ay lumaki sa kalsada, naglalaro ng text, holen, at tumbang preso. Walang gadgets, walang internet, at kung gusto mong makipag-usap, kailangan mong pumunta sa bahay ng kaibigan mo at sumigaw ng tao po. Ang disiplina noon ay literal na palo, sermon, at trabaho sa bahay. Ang mga bata ay natutong magtiis, maghintay, at magtrabaho para makuha ang gusto nila. Ngayon, ang mga kabataan ay lumaki sa screen, instant messaging, at instant gratification. Ang disiplina ay madalas na time out o gentle parenting. Ang resulta, sabi ng marami, ay isang henerasyon na mabilis sumuko at mabagal mag-recover. Kung titingnan mo, hindi lang upbringing ang nagbago, kundi pati ang environment. Noon, ang problema ay kung paano makakakain ng 3 beses sa isang araw. Ngayon, ang problema ay kung paano makakakope sa pressure ng social media, unrealistic standards, at toxic comparisons. Noon, ang mga bata ay natutong mag-adjust kasi walang choice. Ngayon, maraming bata ang natutong mag-complain kasi may platform. Ang irony, mas maraming resources ngayon, pero mas maraming nagsasabi na mahina ang loob ng kabataan. The most sensitive and serious part of this topic is depression. Ang depression ay hindi bago. Kahit noong dekada 80 at dekada 90, may mga tao na dumadaan sa matinding lungkot. Pero ngayon, parang sumabog ang statistics. Bakit? Kasi mas visible na, mas vocal na, at mas documented na. Ang problema, imbes na matulungan, madalas ay minamaliit. Ang mga matatanda ay nagsasabi ng noon, wala kaming ganyan. Ang mga bata naman ay nagsasabi ng hindi nyo kami naiintindihan. Ang clash ng dalawang henerasyon ay parang boxing match na walang referee. Kung bakit mahina ang henerasyon ngayon ay hindi lang dahil sa upbringing, kundi dahil sa sobrang bilis ng mundo. Instant lahat, mula pagkain hanggang entertainment. Ang patience ay halos extinct. Ang resilience ay napalitan ng entitlement. Ang humor ay napalitan ng cancel culture. Ang mga bata ay natutong mag-express, pero hindi natutong mag-endure. Ang mga matatanda ay natutong mag-endure, pero hindi natutong mag-express. Kaya ang gap ay lumalaki. At ang label na weakest generation ay lalong lumalakas. Pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Ang pagbabago ay posible kung may tulong mula sa parehong sides. Ang mga matatanda ay dapat matutong makinig, hindi lang mag-lecture. Ang mga bata ay dapat matutong magtiis, hindi lang mag-rant. Ang society ay dapat matutong mag-balance, hindi lang mag-judge. Ang weakest generation ay pwedeng maging strongest generation
kung matutong mag-combine ng resilience ng nakaraan at awareness ng kasalukuyan. Ang tanong ay, hindi kung mahina sila, kundi kung handa tayong lahat na tulungan silang tumibay. Final message. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa muscles o sa palo ng sinturon, kundi sa kakayahang bumangon kahit ilang beses kang bumagsak. Ang henerasyon ngayon ay tinatawag na mahina kasi hindi sila lumaki sa hirap na literal, pero lumalaki sila sa hirap na invisible. Ang mental battles ay hindi nakikita, pero mas mabigat kaysa sa physical na sugat. Kung gusto nating baguhin ang narrative, kailangan nating aminin na iba ang laban nila at hindi ibig sabihin na mas mababa ang value ng struggle nila. Ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming palo ang kinaya niya, kundi sa kung gaano karaming beses siyang bumangon kahit walang sumusuporta. Kung gusto nating tulungan ang weakest generation, kailangan nating maging parte ng laban nila, hindi lang audience na nanonood at nag-judge. Ang tunay na pagbabago ay mangyayari kapag ang bawat isa ay handang magbigay ng empathy, hindi lang opinyon. At kapag nangyari iyon, ang henerasyon na tinatawag na mahina ay magiging henerasyon na magpapatunay na ang lakas ay hindi nakukuha sa nakaraan, kundi sa kung paano ka lumalaban ngayon. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and follow me for more videos.